So ayun guys, binalikan ko na nga pala yung isa sa mga unit na ginagawa natin. So bali dito, papalitan ko siya ng water pump. So bali ito nga pala yung part number ng water pump na ikakabit natin. Ito yung bago nga pala. Saka ito naman yung isa, yung luma natin. Ayan. So ikakabit na muna natin ito. So ayan guys, nakabit na nga natin yung water pump dito. So hindi na natin pinakita yung pagkakabit. Yung belt na ikabit na rin natin dito ng din. So ito na yung belt. Lalagyan na rin natin siya ng coolant para ma-bleed na natin itong makina. So bali ang nilagay ko nga palang coolant muna dito ay 3 litro para pag pinaandar natin hindi siya tatapon pataas. So 3 litro muna natin nilagay dyan. So yung purpose ng pagbi-bleed pala natin para matanggal yung mga air pocket sa loob, kasi kung hindi natin i-bleed ito, pwedeng pagmulan kasi ng overheat uli kung hindi natin matatanggal yung mga air pocket sa loob. So pwedeng magkaroon siya ng high pressure sa natin, sa pinaka cooling system. So minsan doon nag-uumpisa yung pag-leak, o kaya naman pagsabog ng mga hose, o kaya naman delay yung pag-andar ng natin, yung radiator fan motor, kasi hindi nga nasasaktuhan yung kumbaga yung resistance na matatanggap ng ECT sensor, hindi tugma dun sa init ng makina at doon sa opening ng thermostat valve natin. So kaya kailangan pag maglalagay na tayo ng panibagong coolant, kailangan natin i-bleed yan ng maganda. So aalisin natin yung mga air pocket. So sa mga ganito naman, pag mga electronic kasi, sinanay ko na yung sarili ko, lalo na kung mayroon pa siyang mga nakalagay na thermostat valve. So dito sa akin ginagamitan ko yan ng scanner para nare-reading ko yung temperature ng natin sa makina. Bali isa-set na muna natin yung dito, yung scanner. So bali yung gagawin ko nga pala dito ay data stream lang para makita ko yung engine coolant temperature natin. So paandarin na rin natin siya ng mga 30 minutes. So medyo matagal lang ang pagpapaandar ng natin sa sasakyan pag nag-bleeding tayo. Huwag natin siyang mamadaliin. Minsan kasi akala natin puno na yung pinaka radiator natin, pero hindi pa yun puno kasi yung thermostat valve natin hindi pa nag-open yun. So kaya kailangan maganda pa rin i-reading natin yung temperature niya. So dito kung makikita nyo dyan, mayroon pa yung mga mayroon pa mga bula-bula siya. Ibig sabihin tinatanggal pa niya yung mga air pocket dyan, nire-refill pa niya yung natin, yung pinaka system. Tapos yung dyan, yung thermostat valve, mag-uumpisa ng open yan paunti-unti, at pag tumaas na siya ng 85, tapos pag naabot na niya yung pinaka, minsan kasi nag-open yung thermostat valve pag fully open pag nabot na niya yung 99 degrees Celsius, o kaya naman nasa 100 maximum. Pero huwag tayong lalagpas ng sobra sa 100, kasi pag lumagpas na ng sobra sa 100, halimbawa nag 110 na yan, ibig sabihin yung
cooling system natin nag-overheat. So kaya dito ginagamitan ko siya ng scanner talaga para mababasa ko yung temperature ng makina natin, kung tama ba dun sa pag-automatic ng natin, radiator fan motor. Ibig sabihin kung na-reach na niya yung 97 degrees Celsius at tumandar yung natin, yung rad fan, ibig sabihin nun tugma silang dalawa. So ibig sabihin yung cooling system sakto dun sa natin, sa pag-open ng thermostat. So kung nag-open na yung thermostat, aandar yung fan natin dyan. So ganun dapat yung pag-bleed ng mga ganitong sasakyan, lalo na yung mga computerized na. Minsan kasi may mga thermostat na electronic, may nakabaon na yung electronic sa thermostat mismo. So kaya kailangan pa rin natin gamitan siya ng scanner talaga, lalo na pag nilalagyan lang siya ng coolant. So pagkalagay ng coolant, kala nyo okay na yung puno na, pero hindi pa pala. So ayan nga, dyan nga sa part na yan, umandar na yung pan natin kasi na-reach na niya yung 97 degrees Celsius. Nag-automatic na yung pan natin, so ibig sabihin okay na yung system niya. So ayun guys, sana may na-share ako sa inyo kahit mga simpleng simpleng mga tips lang sa paggagawa ng mga sasakyan, yung mga basic lang. Ito mga basic na lang naman ito eh. So wala naman masyadong dito, special na gawain. So kailangan lang naman natin dito i-bleed lang na maganda. Kung may scanner kayo, mas maganda saksakan nyo ng scanner para marireading nyo talaga yung pinaka temperature niya. So ayun lang po, maraming salamat. Autorad Automotive Technician po ulit. Sana meron po akong na i-share sa inyo na idea pagdating po dito sa sa pagpapalit ng coolant or coolant flushing natin.